Grabe ang galawan ng mga politiko, pamilya talaga. Ang sarap din tingnan, pero kung iisipin natin, sila ba'y talagang maglilingkod sa bayan? O magpapayaman lang? Kasi minsan 5, 6, 4 na mga membro ng pamilya, yung tatay, yung asawa, mga anak, pamangkin, ganyan, ay lahat tatakbo sa local and national position. Ayaw ko nang ipakita yung mga video at saka picture. Baka maging publicity lang sa kanila eh. Bibigyan natin ng analysis at opinion itong galawang ito. Tulad ng sinabi ko, ito nga po ay dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, ang eleksyon o political exercise, masyadong makulay, masyadong pinagkakabalahan ng mga politiko at ng mga followers nilang negosyante at iba pa. Alam niyo, sa ibang bansa, hindi naman ganyan. Tanong niyo sa mga OFW. Doon sa mga mayamang mga bansa, hindi masyadong napapag-usapan. Sa Amerika, medyo makulay ang eleksyon. Pero sa Canada, sa Europe, maraming mga bansa sa Europe, sa Japan, South Korea, iba-ibang mayamang bansa, hindi masyadong maingay ang politika ron. Ang mga poster nila sa isang lugar lang, tapos walang masyadong maingay na politiko at saka mga supporters. Dito sa atin talagang parang piyesta, parang palengke. Kung bumuhos ang mga kandidato at followers sa mga opisina ng COMELEC, kung saan dyan nag-file ng COC, Certificate of Candidacy, doon sa may area ng Manila Hotel sa National, at yung mga local sa buong probinsya at Metro Manila ay talaga napakarami. Kaya tuloy nakakaduda. Yan bang pamilya na nagsama-sama kahit na pare-parehas ang posisyon? Talaga bang sila'y maglilingkod o talagang power money lang ang kailang habol? Alam niyo, ito sa akin huntingin, aking opinion. Parang okay lang na halimbawa sa local, governor, mayor o konsehal, magkakamag-anak kasi magkakaibang posisyon eh. Although local yan. Pero yung sa Kongreso, magkapatid, sa Senado, magkakapatid, dun medyo nakaka-irita. Kasi ang Senado ay kinakatawan yan, kakatawan nila buong Pilipinas. Bakit magkakapatid lang mag-ina ang nandyan? Di ba dapat maraming apelyido, maraming pamilya, maraming matatalino at magagaling ang dapat kumakatawan sa kabuuan ng Pilipinas? Sa Kongreso, kahit district congressman o party list, national din ang kailang paggawa ng batas. Di ba dapat iba-iba rin? Pag iba-iba ang panggagalingan ng idea, proposal, or kaalaman, mayroong quality ang batas. Halimbawa sa Senado, maging tatlo yung tatlong magkakapatid, maging senador, halimbawa. Tapos mayroong dalawahan magkakapatid yan. Magkakampihan lang yan eh. Sa tingin ninyo, yung magkapatid magkukontrahan sa mga proposed bill? Sa tingin ninyo, yung magkapatid magkukontrahan sa kailang mga national issue ang pinaglalaban? Halimbawa, mayroong impeachment. Huwag na lang, impeachment kay Sara Duterte. Sa tingin nyo, yung magkakapatid dyan, kung sakali, magkukontrahan? Malagay ko. Hindi. Excuse me po. Kung ano ang desisyon nila, kung pabor o hindi, sila yung magkukopyahan na lang. Yun ang nakakapanghinayang. Kasi anumang national issue na tinatalakay ng Senado, dapat mayroong individual position, paninindigan ang mga senador. Ngayon, kung magkakampihan sila dahil magkakapatid, mag-ina, half-brother, saan ang quality ng kanilang desisyon? Yan yung aking sinasalang-alang. Hindi ko sinabing wala silang kakayanan. Meron silang kakayanan kaya sila gusto magpunta dyan. Ang sinasabi ko, yung magiging quality ng kanilang mga desisyon ay apektado. Kung magkukopyahan lang, body-body, kasi magkakadugo. Pero samantalang, kung magkakaiba at hindi magkakamag-anak ang nakapwesto sa Senado, 24 lang sila eh. Ano man ang kailang gagawin, may quality. After ng voting, sa paggawa ng batas, pagsuporta sa mga treaty, o halimbawa desisyon kung halimbawa mayroong impeachment trial, kasi iba-iba silang pamilya. Yung pagiging independent, pagiging neutral nila, lulutang. Pero kung magkakapatid, paano lulutang ang pagiging neutral kung nagkopyahan lang? Nagkampihan lang? Iyon ang sinasabi natin. Na malaking-malaki ang epekto sa institusyon,
sa kredibilidad, quality na magagawang trabaho ng ating mga senador. Dahil nga sila'y magkakamag-anak, magkakapatid at iba pang relasyon. Yun po yung masama eh. Kaya, baka naman pwedeng isa lang. Katulad si Cayetano, nandyan na, kahit isa lang Cayetano. Ang meron ng bilyar na isa dyan, tama na siguro isang bilyar. Meron tulpo dyan, siguro tama na rin isang tulpo. Merong Estrada, tama na yon. Although yung dalawa, half brother lang. Pero magkaibang apelyido, pero anak din ni Erap yon, si JB at saka si Jinggoy. Diba? Yung iba naman, katulad ngayon, mahigit na 100 ang kandidato por senador. O di ba dami natin pagpipilian? Bakit? Iilang apelyido ang inyong ilalagay sa balota at inyong pinaniniwalaan? Huwag naman. Again, di po ako nagmamagaling, pero ito'y opinion ko lang at analysis. Kung gusto natin na tumaas ang quality, maging maganda ang imahe ng ating Senado, maging makabuluhan at makatotohanan ang kailang magagawin, mas maganda maraming apelyido, maraming panggagaling ang pamilya, ang gagawa ng batas at gagawa ng desisyon sa isang mataas na kapulungan ng Republika ng Pilipinas. Yun po yun. Di ba? Katulad yung sinabi ko kanina, di bali sa lokal kasi magkakaibang posisyon. Mayor ng isang malayong probinsya, city mayor, municipal mayor, kahit magkapatid pero magkaibang lugar, okay lang yan. O governor, kung malayo naman, okay lang din. Konsehal, kung magkakaiba naman ang bayan, so iba-iba yung mga pangailangan. Iba yun. Excuse me po. Ang Senado, hindi eh. Ang Senado, isa lang ang trabaho nila. Gumawa ng batas. In aid of legislation ng investigation. Magpasya ng mga, mag-approve ng mga treaty kung kinakailangan. Yun lang yun eh. Diulitin ko, mas maganda kung maraming panggagalingang pamilyang Pilipino. Kung yung 24 senador, iba-ibang apelyido, walang kapatid, walang mag-iina, walang kung anumang relasyon dyan. Ang ganda ng quality niyan. Ngayon, pasintabi na, nakakawalang gana. Ano bang performance sa Senado ngayon? Hindi ko nila lahat. Mga artista pa nandyan. Ngayon, dami na mga kandidatong artista. Pag naging puro artista na lang ang ating mga senador, ano mangyayari dyan? Sa Senado, hindi ko sinabing wala silang kakayanan, pero yung quality. Importante, quality, not quantity. Baka matuwa kayo dahil marami kayong membro ng pamilya nasa Senado. Hindi kailangan natin yung, kailangan natin quality, hindi quantity. Yung quality ng isang institusyon, tataas, kapanipaniwala, katanggap-tanggap, pag maraming idea na galing sa iba-ibang pamilya, Pilipino ang panggagalingan. Pero kung galing sa iilan dahil magkakapatid, nako, malabong-malabo yan. Kaya ako nanghihinayang sa Senado. Sayang ang mataas na kapulungan na ito. Kaya kita nyo sa mga investigasyon nangyayari ngayon, walang kalatoy-latoy ang kailang mga question and answer. Lalo na pag nahaluan ng bahala na kayo kung sino yon. Wala talaga, hindi nga alam kung ano itatanong eh. Ano ba yan? Itaas naman natin ang moral ng Pilipinas. Itaas natin ang moral ng mga Pilipino. Ang Pilipino ay kilala sa buong mundo. Pero kung ganito naman ang mga politikong nakikita at inilalagay nyo, yan po yung hindi naman maganda. Magpakatotoo tayo para sa bayan. Hindi utang na loob o pasikatan. Please like, subscribe, and follow.